hindi mo dapat tinitipid ay ang iyong skills at kaalaman. Kailangan mong intindihin na ang tagumpay ay hindi tsamba o basta lang na nangyari. Malaki ang pinagkaiba ng taong yumaman dahil nanalo ng malaking halaga sa loto at taong yumaman dahil sa kanyang skills at kaalaman sa napili niyang larangan. Ang success ay palaging nagsisimula sa investment natin sa ating sarili. Kung marunong kang mag-basketball ngayon, yan ay dahil sa mahabang oras na inilaan mo para matutunan ang laro. Kung magaling ka naman tumugtog ng gitara, yan ay dahil sa iyong dedikasyon na mag-insayo. Kung marami ka namang alam sa mundo ng pagnenegosyo at pag-i-invest, yan ay dahil sa iyong willingness na matuto sa iyong mga karanasan at karanasan ng ibang tao. Magkaiba tayo ng kahulugan sa salitang success dahil magkaiba tayo ng interest at goal sa buhay. Ang kahulugan ng success sa iba ay maraming pera, malaking bahay at maraming sasakyan. Yung iba naman ay malusog na pangangatawan, simpleng pamumuhay at masayang pamilya. Kahit ano pa ang gusto nating maabot, mapamaterial man yan o kalusugan, hindi pa rin nagbabago ang principle na kung gusto mong maging successful, kailangan mong mag-invest sa iyong sarili. Gamitin mo ang iyong oras at pera sa mga bagay na marami kang mapupulot na aral. Huwag mong tipirin ang parteng ito. Mag-invest ka palagi sa iyong sarili. Aralin mo lahat ng bagay na kailangan mong matutunan. Isipin mo na lang na kung hindi ka pa successful o hindi mo pa naabot ang uri ng buhay na gusto mo, ibig sabihin marami ka pang dapat matutunan. Ang uri ng buhay na meron tayo ngayon ay resulta lang ng ating mga desisyon. At ang nag-impluwensya naman ng ating mga desisyon ay ang ating isipan. Kaya ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang mag-invest sa ating sarili. Kailangan nating mag-acquire ng kaalaman at mag-develop ng skills. Una nating trabahuin ang ating sarili dahil ito ang pinakasiguradong paraan kung paano yumaman at manatiling mayaman. Ang mga taong nanalo ng malaking halaga sa loto ay nakatsamba lang. Nakatanggap sila ng malaking halaga pero ang kanilang mindset at skills ay katulad pa rin noong mga panahong wala pa silang pera. Kaya ang common na nangyari sa kanila ay bumalik sa pagiging mahirap paglipas ng ilang taon. Pero ang mga taong yumaman na hindi umaasa sa tsamba, sila yung mga taong meron generational wealth. Kahit mga anak at apo nila ay namana ang kanilang mga kaalaman at pag-uugali sa pag-handle ng pera. At siguro ay isa ito sa dahilan kung bakit ang mga mayayaman ay patuloy na yumayaman. Dahil nakafocus sila sa pag-improve ng kanilang sarili. Patuloy sila sa pag-acquire ng knowledge, gutom sila sa mga bagong ideya at willing sila na mag-adapt sa pagbabago. Kahit ano pa ang sitwasyon mo ngayon, kahit maliit pa ang iyong income o baon ka sa utang, kaya mo yung lagpasan as long as nakafocus ka sa pag-improve ng iyong sarili. Tandaan mo na lang na ang success ay hindi mo yan dapat hinahabol. Kusay ang lalapit sa kung sino ang deserving.